Hello mga ga, walang kasawaan sa ube. Mahilig ba kayo sa flavor ube? Tara, gawin po natin yang pang dessert. Kaya for today's video ay gagawa po tayo ng ube custard cake. Madali lang po talaga itong gawin, hindi ka dito papalpa. Kung wala kang oven ay pwede mo itong lutuin sa yung steamer. At pwede talaga natin itong pagkakitaan, kaya tara, simulan na po natin. So ang una po natin gagawin ay mag-caramelize po tayo ng half cup ng white sugar at lagyan po natin ito ng 1/4 cup na tubig. At ito'y optional lang naman mga ga, bit ko kasi yung may kunting kulay, yung ating caramelized sugar, ay naglagay po ako dito ng kaunti lang po talaga na food color na egg yellow. Kung ayaw nyo naman na may kulay, yung asukal po ninyo, ay huwag nyo na lang lagyan. At takuluan na po natin ito hanggang sa ito'y mag-caramelize or lumapot siya, at nasa medium na po yung apoy ng ating kalan para madali po siyang kumulo. At tingnan po natin ga, yung ating asukal, wag po talaga natin yung iwan pag ganito na po siya, na nag-syrup na po siya, na lumapot na malagkit na po, ay okay na po yan. At agad na po natin itong ilipat ng mabilisan dito sa ating lianera. At kailangan talaga na mabilis lang po yung pagsali natin dito sa ating lianera kasi po ay mabilis lang po yung mag-dry or magtuyo yung ating asukal. At ingat lang po kayo mga ga, baka matalsikan po kayo ng asukal, ay naku, napakasarap po ito makapaso. At mabilisan din natin itong ikalat kasi ay madali lang po talagang mag-dry yung ating asukal at madali lang po yung uminit yung ating pinakalianera. At maliit lang po yung ating hulmahan na ito. Nasa binto po ito na sizes. Yung sizes nito ay 10 cm by 4 cm. Mabibili lang po natin ito sa palengke at meron din ito sa DIY. Ito matagal na po yung akin, gamit na po ito. Ito po yung mga ginamit po natin sa ating bento buko pie. At itabi lang muna natin ito. Dito na po tayo sa ating flan mixture. So dito sa ating flan mixture ay gagamit po tayo ng 3 piraso na large na whole eggs. At lagyan natin ito ng 1 cup na evaporated milk at 1 cup na condensed milk. At half teaspoon ng vanilla. At haluin lang po talaga natin to hanggang sa mabati po natin yung ating itlog hanggang sa mag-combine po yung ating mga ingredients. At nang halong-halo na po yung ating mixture na magaan na po siyang haluin, na hindi na po siya malapot, ay saka na po natin ito salain. Salain po natin ito ng 3 or 4 na beses para maging makinis na makinis talaga yung ating flan mixture. At dahil ako ay sinipag, sinala ko po yan ng 4 na beses at pagkatapos ay i-divide ko na po dito sa ating lianera. At pinagkasya ko lang po dito sa ating 6 na lianera yung ating flan mixture. At itabi lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating cake butter or sa ating chiffon. So dito kailangan po natin ng 3 piraso na egg yolk at mula po ito sa large na itlog. At batihin lang po natin ito ng kaunti at lagyan na po natin ito ng 1/3 cup ng white sugar. At sa ating pinaka-flavor ng ating recipe ngayon ay gagamit lang po ako dito ng OB powder flavor. At para mas malambot talaga yung ating chiffon ay gagamit po ako dito ng ECC chiffon oil para po sa ating mantika na gagamitin. Maglagay lang po tayo dito ng 1/3 cup. Kung wala kayo nito mga ga ay pwede lang naman na kahit ano po yung brand yung available po ninyo diyan. At maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng evaporated milk at 1/2 teaspoon ng iodized salt. At haluin lang po natin to ng halos matunaw na po natin yung ating asukal, saka na po tayo dito maglagay ng 3/4 cup ng cake flour. At maglagay tayo dito ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder. At haluin lang po natin ito hanggang sa kuminis po yung ating mixture. At para kuminis talaga yung ating mixture ay salain po natin ito. At ito lang kalapot yung ating mixture mga ga, at isit aside lang muna natin ito. Dito naman po tayo sa ating mirang. So dito sa ating mirang, meron po tayo ditong 3 piraso ng egg white at mula po ito sa large na itlog. At lagyan po natin ito ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede yung suka. At batihin lang po natin ito hanggang sa mag-create po siya ng makinis na bubbles. Kailangan po yung bowl na pinaglalagyan po natin ng ating egg white ay kailangan na dry, hindi basa, at lalong hindi po umulo mantika para maganda po yung alsa ng ating egg white. At ganun din yung attachment ng ating hand mixer ay kailangan dry at hindi basa. At pag ganito na po yung consistency ng ating egg white mga ga, ay dahan-dahan or utay-utay na po nating ilagay dito yung 1/3 cup natin na white sugar. At yung ating hand mixer na ito ay nasa medium speed lang po muna habang naglalagay pa po tayo ng ating asukal. At nang natapos po nating nailagay lahat yung ating asukal ay transfer na po natin sa pinaka high speed yung ating mixer para madali po nating makuha yung medium speed.
At ito na po yung hinahanap po natin na consistency ng ating egg whites. At ilagay na natin dito sa ating cake batter. At kukuha lang muna ako ng half lang muna ng ating mirang. At fold lang muna natin dito ng padahan-dahan lang. Cut and fold lang ito mga ga ng padahan-dahan. At pag nag-well combine na po yung ating mirang at saka yung ating cake batter, ay ilagay na po natin dito yung natira po nating mirang. At haluin po natin ito ng padahan-dahan, cut and fold lang. At huwag po talaga natin kalimutan na script po talaga natin yung ilalim. At pag nakikita po natin mga ga na nag-well combine na po yung ating mirang at saka yung ating cake butter na hindi na po tayo nakakita dito ng puti na mirang, ay okay na po yan. Huwag lang po natin itong ma-overmix. At agad na po natin itong i-divide dito sa ating lianira na may flan mixture. At gumamit lang po ako dito ng 1/2 cup measurement. At sa puntong ito mga ga ay kailangan po ay mainit na po yung ating oven kasi ay isa lang po natin ito agad. Habang nagbati pa po tayo ng ating mirang ay kailangan ay nagpainit na po tayo ng ating oven. At sa wala namang oven ay pwede talaga na lutuin po ninyo ito sa inyong steamer mga ga. Ay lutuin nyo lang po ito sa mahina lang po na apoy ng inyong kalan. At takpan nyo lang po ito ng aluminum foil or pwede din na balutin nyo na lang ng malinis na tila ang inyong takip ng steamer. At lutuin po ninyo sa inyong steamer sa loob ng 50 to 60 minutes sa pinakamahinang apoy. At dahil dito natin yan lulutuin sa ating oven ay maglagay po tayo dito ng mainit na tubig dito sa ating lianera. Kailangan yung mainit po natin na tubig ay ipantay po natin kung saan po yung ating flan mixture. Halimbawa, yung kapal ng ating flan mixture ay nasa 2 cm ay ganun din yung kapal ng ating tubig. At lutuin po natin ito sa 40 to 50 minutes. Sa mahina lang po na apoy, nasa 150 degrees Celsius lang po tayo. At kailangan po habang hindi pa natapos yung ating time, ay huwag pong bukas na bukas po ng ating oven. Sa pagluto or sa init ng ating oven dito, ay depende pa rin talaga yan sa ginagamit po natin na oven. At pagkalipas ng 45 minutes mga ga, naluto ko po ito ng 45 minutes, pero hinayaan ko muna diyan ng mga 10 minutes yung aking mixture, saka ko na yan kinuha dyan sa oven natin. Hinayaan ko munang umangat yung mga bandang gilid para madali lang pong i-unmold. At habang mainit pa po ito ng kaunti, pero kunti lang naman yung init nito, ay pinataob ko na mga ga. Ang dali lang po talagang itaob. At yung clamshell na pinaglalagyan po natin ay hindi ko alam kung anong sizes nito. Wala namang nakalagay dito sa kanyang packaging. Basta kasyang-kasya dito yung ating bento o big custard cake natin dito. At yung total costing na puhunan ko dito mga ga ay nasa 160 lamang. At sana masubukan po ninyo yung ating recipe ngayon at pwede talaga natin itong pagkakitaan at yung bintahan po natin dito ay 80 pesos po yung bintahan ko. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!